Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Nathaniel. Lumaki ako sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Tahimik na probinsya, mga palayan at bundok ang nakapalibot. At halos magkakakilala ang mga tao. Bata pa lang ako, Boss Pao. Maaga nang namatay ang mama ko. Iniwan niya ako sa pangangalaga ni Papa. Ilang taon matapos ang pagluluksa, nagpakasal muli si Papa kay Lisa, isang babaeng taga Candaba, Pampanga. Sa umpisa, Boss Pao, maayos naman ang lahat. Masayahin si Lisa, mabait, at parang tunay na anak ang turing niya sa akin. Ngunit hindi ko alam na sa bawat ngiti at pag-aalaga niya ay may nakatagong dilim na unti-unting lalabas. Nagsimula ang kababalaghan matapos ang 3 taon ng pagsasama nila. Biglang naaksidente si Lisa sa daan papuntang palengke sa Cabanatuan City. Bumangga ang sinasakyan niyang jeep sa isang truck. Marami ang nasaktan at isa siya sa hindi na nakaligtas. Lumuha kami ni Papa at inilibing siya sa sementeryo sa Barangay Abar. Akala ko tapos na ang lahat. Pero 1 linggo matapos ang libing, Boss Pao, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Gabi-gabi, naririnig namin ni Papa ang tunog ng tsinelas na pamilyar na pamilyar. Yung malakas na kaluskos ni Lisa kapag naglalakad sa bahay. Sa una, inisip naming guni-guni lang, dala ng kalungkutan. Pero nang tumagal, mas naging lantad ang presensya niya. Isang gabi, Boss Pao, habang natutulog ako, nagising ako sa lamig na dumapo sa balat ko. At nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Lisa sa gilid ng kama. Nakatayo, nakatitig sa akin. Maputla ang mukha niya. May dugo pa sa gilid ng labi. At ang leeg niya ay may marka ng sugat mula sa aksidente. Hindi siya kumikilos, pero ang mga mata niya ay punong-puno ng hinanakit. Nang mapakisap mata ko, Boss Pao, ay bigla na lang siyang naglaho. Kinabukasan, sinabi ko ito kay Papa. Ngunit imbis na mabahala, ngumiti lang siya. Ang sabi niya, baka namimiss mo lang siya. pero napansin ko, unti-unti ring nagbabago si Papa. Palagi siyang nagkukulong sa kwarto. At sa gabi, naririnig ko siyang may kausap. Mabibigat ang yabag at minsan may halakhak na hindi ko kilala. Dumating ang isang gabi, Boss Pao, na hindi ko makakalimutan. Nakita ko si Papa sa sala. Nakaupo at parang may kaharap na tao. Nakatalikod siya sa akin. Ngunit naririnig ko ang boses niya na parang nakikipag-usap. Nang silipin ko, ay nakita ko ang malamig na imahe ni Lisa. Nakaupo iyon sa kabilang upuan. Nakaitim siyang bestida. At ang buhok niya, Boss Pao, ay mahaba. Nakatabing sa kalahati ng muka. Hindi siya lumilingon. Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Minsan ay nakikita kong hawak niya ang kamay ni Papa.
Minsan naman ay kasama niya itong kumakain sa hapag. Ngunit kakaiba ang mga pagkain na inihahain ni Papa para kay Lisa ay hindi na nakikita kinabukasan. Parang may totoong kumakain. Unti-unti, Boss Pao, ay humina si Papa. Nagkakasakit siya nang walang dahilan. Ang sabi ng doktor sa Talavera District Hospital, wala silang makita sa dugo niya o sa katawan niya. Ngunit, bawat gabi na dumarating si Lisa, mas nagiging maputla si Papa. Isang gabi, Boss Pao, kinausap ako ng isang matandang kapitbahay na si Aling Belen, isang albularyo galing sa San Leonardo. Ang sabi niya ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Lisa dahil may lihim itong dala. Hindi raw aksidente ang ikinamatay niya, kundi may ginawang kasunduan na bumabalik ngayon para kuhain si Papa. Isinagawa niya ang isang ritual sa bahay namin. Naglatag siya ng asin sa bawat sulok, nagsindi ng kandila at nagbasa ng dasal. Ngunit sa gitna ng ritual, biglang namatay ang lahat ng kandila at umihip ang malakas na hangin. Sa kisame ay nakita ko si Lisa, nakalambitin, nakatingin pababa at ngumiti ng nakakapangilabot. Nagwala ang mga gamit sa bahay, Boss Pao. Nabali ang mga upuan, nabasag ang mga plato, at parang may humahampas na malakas na hangin mula sa kung saan. Nang biglang sumigaw si Papa, hawak-hawak ang dibdib niya, habang si Lisa ay unti-unting bumababa mula sa kisame, lumalapit sa kanya. Sa huling lakas ng albularyo, itinapon niya ang isang bote ng banal na langis sa imahe ni Lisa. Sumigaw siya ng malakas at saglit na nagliyab ang katawan niya bago tuluyang naglaho. Nakaligtas si Papa, Boss Pao, pero hindi siya muling naging katulad ng dati. Para siyang laging wala sa sarili, nakatingin sa kawalan, at may mga gabing bigla na lang umiiyak. Ako man, Boss Pao, dala ko hanggang ngayon ang takot sa bawat sulok ng bahay namin. At sa bawat gabi na may katahimikan, minsan naririnig ko pa rin ang kaluskos ng tsinelas, dahan-dahang lumalakad sa pasilyo. Tanda na baka hindi pa rin siya tuluyang lumisan. Magandang gabi, Boss Pao. Itago mo na lang ako sa pangalang Nash. Lumaki ako sa bayan ng Taal, Batangas, isang lugar na kilala sa malalaking lumang bahay, makasaysayang simbahan, at mga kalyeng tila hindi nagbabago kahit lumipas na ang panahon. Dito ko naranasan ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang karanasang nagbago sa pananaw ko tungkol sa kamatayan at mga kaluluwang naiwan sa mundong ito. Noong kabataan ko, Boss Pao, maaga kong nakilala si Rowena, isang dalagang taga San Luis, Batangas. Siya ang unang minahal ko, at siya rin ang naging asawa ko. Simple lang ang kasal namin, ginanap sa lumang simbahan ng Taal Basilica.
nakilala bilang isa sa pinakamalaking simbahan sa buong Asia. Lahat ay masaya, puno ng pangarap, at akala ko ay habang buhay kaming magsasama. Ngunit hindi nagtagal, Boss Pao. Dumating ang trahedya. Nagkasakit si Rowena. Isang karamdaman na hindi maipaliwanag ng mga doktor sa Batangas Provincial Hospital. Mahina siya palagi, walang ganang kumain, at unti-unting nauupos ang lakas niya. Ilang buwan ang lumipas. Hindi na kinaya ng katawan ni Rowena. Sa loob ng ospital, Boss Pao, hawak-hawak ko ang kamay niya hanggang sa huling hininga niya. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng pagkawala ni Rowena. Matapos ang libing, bumalik ako sa lumang bahay namin sa Barangay Poblasyon. Malaki iyon, Boss Pao. Yari sa kahoy at puno ng alaala naming dalawa. Ngunit sa halip na katahimikan, ay kababalaghan ang sumalubong sa akin. Isang linggo matapos mailibing si Rowena, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Una kong napansin ang kanyang pabango. Isang matamis na halimuyak ng sampagita at rosas na palagi niyang ginagamit. Gabi-gabi, Boss Pao, kahit sarado ang lahat ng bintana, umaalingasaw ito sa buong kwarto. Sa una ay inisip kong dala ng pagnanasa kong maramdaman muli ang presensya niya. Ngunit nang tumagal, ay lalo itong lumakas. Isang gabi, habang nakaupo ako sa salas, biglang lumamig ang paligid. Ang orasan sa dingding ay huminto sa eksaktong 12:00 ng hating gabi. Ang mga kandila sa altar namin ay biglang sindi ng mag-isa. At sa tapat ng lumang salamin na nakasabit sa dingding, ay nakita ko si Rowena. Nakatayo siya sa likuran ko, Boss Pao. Maputla, nakangiti, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Nang lingunin ko, ay wala siyang katawan sa likod ko. Nasa salamin lang siya, at mula noon, gabi-gabi ko siyang nakikita. Laging nakatayo sa salamin, nakatingin, hindi nagsasalita. Habang tumatagal, Boss Pao, mas nagiging lantad ang presensya niya. Minsan ay nakikita ko ang mga gamit niyang biglang gumagalaw. Ang kanyang lumang suklay na gawa sa kahoy ay madalas nasa ibabaw ng kama, kahit matagal nang nakalagay sa baul. Ang kanyang mga lumang bestida ay nakasabit na muli sa aparador, kahit sinunog ko na noong araw ng libing. Naging mas mabigat ang mga gabi, Boss Pao. Sa kalagitnaan ng tulog ko, maririnig ko ang pag-iyak ng babae mula sa kusina. Kapag babangon ako para tignan, ay makikita ko siya nakaupo sa mesa, umiiyak habang hawak-hawak ang mangkok, Boss Pao, na paborito niyang nilalagyan ng sinigang. Ngunit sa oras na lalapit ako, ay bigla siyang naglalaho. Isang gabi, nagising ako dahil parang may humihiga sa tabi ko. Ramdam ko ang bigat sa kutsyon. Ang malamig na hininga sa leeg ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, Boss Pao, nakita ko si Rowena.
Nakahiga na siya sa tabi ko. Yakap-yakap ako. Ngunit ang kanyang katawan ay malamig na parang yelo. At ang kanyang muka ay unti-unting nabubulok. Doon ko lang naisip, Boss Pao, na hindi matahimik ang asawa ko. Lumapit ako sa isang albularyo sa bayan ng Lemery. Ang sabi niya, hindi raw makatawid si Rowena dahil may iniwan siyang lihim. Kinailangan naming magsagawa ng ritual sa sementeryo kung saan siya nakalibing. Sa gabi ng ritual, dinala ko ang kanyang mga gamit. Ang lumang singsing, ang suklay, at ang bestida niya. Pinag-usal ng dasal ang mga ito habang nakapalibot kami sa kanyang puntod. Ngunit sa gitna ng ritual, biglang lumakas ang hangin at mula sa dilim, narinig namin ang sigaw ng isang babae. Ang lupa sa puntod ay gumalaw at ang kandila sa paligid ay sabay-sabay namatay. Mula sa dilim, Boss Pao, ay nakita ko siya, si Rowena. Ngunit hindi na siya kagaya ng dati. Ang kanyang muka ay puno ng sugat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Lumapit siya kay Papa, sa akin. Tila ba gustong yakapin ako. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ko, ramdam ko ang bigat, ang lamig, at ang galit. Nag-umpisa siyang hilahin ako pababa sa lupa. Sa mismong puntod niya, Boss Pao. Buti na lang, naputol ng albularyo ang ritual. Sa huling dasal, sa isang malakas na liwanag, naglaho siya sa harapan namin. Matapos ang gabing iyon, hindi na siya muling nagpakita. Ngunit minsan, sa kalaliman ng gabi, nararamdaman ko ang malamig na haplos sa balikat ko. At sa tuwing tumitingin ako sa salamin, minsan ay nakikita ko ang anino niya sa likuran ko. Hanggang ngayon, Boss Pao, dala ko ang alaala ni Rowena. Mahal ko siya, oo, pero ang pinakamasakit, mahal pa rin niya ako sa kabila ng kamatayan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik.